Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol sa 6 na posibleng warning sign na meron po kayong sakit sa baga. Ayan, importante po ito. Sa panahon ngayon, marami naman po tinatrangkaso, may ubo-ubo, sipon-sipon, pero maaring baliwala yan, kusang gagaling yan. Pero paano kaya kung itong nararamdaman nyo o mga senyalis na ito, senyalis na pala na dapat yung patingnan, pero medyo dinidelay nyo. So itong 6 lang naman po ito, 6 lang na mahalaga, no? So, ayaw natin na maging huli na ang lahat. Kasi maraming klaseng sakit sa baga eh. Yung pinaka-basic dyan, syempre yung asthma, tuberculosis, emphysema, bronchitis, allergic bronchitis, pneumonia, di ba? Pag malala na, andyan na yung mga atelectasis kung saan nag-collapse na yung lungs nyo, chronic obstructive pulmonary diseases, yan yung mga irreversible. And yung mga worst naman, andyan na yung lung cancer. So, ito pong bibigay ko po sa inyong 6 na warning signs. Kung may kilala kayo may ganyan, o kayo mismo nakakaramdam ng ganyan, magpa-check po kayo. Mas maaga, mas maganda para maagapan natin. So, number 1, yung hirap kang huminga, kinakapos ka ng hininga. Natural naman po na kung ikaw ay may ginagawa, halimbawa, tumakbo ka, nag-jogging ka, nag-exercise, natural na mahirapan ka huminga. Hinahapo, kinakapos. Pero itong pinag-uusapan natin, yung wala kang ginagawa. Yung nakaupo ka lang, o kaya nakahiga ka lang, o kaya nagsasalita ka lang, hinahabol mo hininga mo, nahirapan ka ng huminga. Yan, huwag niyong pabayaan yan. Maaring puso, maaring may problema sa baga, pero magpa-check po kayo. Please, magpa-check kayo dahil marami yung pasyente na dyan nag-umpisa na nahirapan sila huminga, yung pala nalaman may problema sa baga. Okay. Number 2, yung feeling mo palagi kang kinakapos ng hininga. Yung nagsasalita ka lang, yung lakad mo hindi naman napakalayo, yung tipong ordinaryong gawaing bahay lang, yung maski naliligo ka, bubuhos ka lang dyan ng tabo ng panligo mo. Para may ganyan, shortness o kinakapos na, yung kailangan mo ng huminga na malalim. Okay. Number 3, ubo na medyo matagal na. So, maaring wala naman lagnat. Kasi iba sa inyo, wala naman akong lagnat, ubo lang to. Meron po dyan na tinatawag na chronic cough, no? Yung tipong higit na ng 2 buwan, tipong taon na, araw-araw inuubo. Magpa-check po kayo dahil posible naman na walang kinalaman sa baga. Minsan dito lang sa irritation sa throat. Pwedeng minsan na GERD, yung acid reflux, na-irritate po yung throat ninyo, kaya nag-uubo kayo, no? Pwede naman inuubo dahil sa allergy lang, okay? Mga allergic bronchitis. Pero mabuti na yung matingnan kayo, lalo na kung yung ubo nyo ay medyo matagal-tagal na. Number 4, yung inubo ka na at may kasamang pagdura mo, may bahid ng dugo. Maaari din naman nagasgas lang sa lalamunan, napuwersa yung pag-ubo nyo. Pero mabuti patingnan, lalo na kung pagdura nyo talaga, red blood, mapulang-mapula. Okay? Kasi kung yung gasgas lang, minsan makikita mo bahid eh. Pero pag yung talagang red blood na, no, yung umubo ka o minsan nasuka ka na may kasamang dugo, magpatingin po kayo. Number 5, napakaraming plema. Yung mga ganyan, no? Parang nagsasalta ka, dura ka ng dura, may plema. Pwedeng sabihin ng iba, smoker's cup na may plema. Pwede. Maaring baliwala, no? Pero wag na natin baliwala kasi kaya nga sinabing warning signs na may problema sa baga, di ba? Productive cough na hindi nawawala sa mga iniinom yung mucolytic. Nainom mo na lahat ng gamot na pampalusaw ng plema pero sige pa rin na sige ang labas ng plema. So, yan yung productive mucus production na tinatawag, no? Chronic, matagalan na. At number 6, may kasamang bigat ng dibdib o chest pain. So, bukod doon sa nabanggit ko na lahat, na may ubo ka na, maplema, may bahid ng dugo, nahirapang huminga, hinihingal, kinakapos ng hininga, tapos may chest pain or tightness, ay magpatingin po kayo. Minsan maraming pasyente na ayaw magpatingin, pero by the time na nakita sila ng doktor, minsan grabe na.
So, pinakasimple nga, pumunta sa inyong doktor. Ay, punta sa center. Sa health center naman, mabibigyan na kayo ng payo. Pinakasimpleng pagagawa, maaaring chest x-ray mo na. Then from there, malalaman na kung ano pa yung mga problema. Kasi itong mga binanggit ko, ay posibleng mangyari sa may tuberculosis, posibleng mangyari sa may asthma, posibleng mangyari sa may emphysema, mayroong pneumonia. Pero pag pneumonia, kadalasan naman may kasamang lagnat. Kaya tuberculosis, may kasamang sinat-sinat. Pero mas maganda makita kayo ng doktor. So sana sundin nyo po itong mga tip na to dahil itong pinapayo natin para magkaroon kayo ng idea kung yung mga posibleng maramdaman nyo na baka sakit na pala sa bagay yan. Okay? So maraming salamat sa inyong panunod at sana po i-share nyo po ito at huwag nyo kalimutan mag-thumbs up, syempre mag-subscribe at i-click nyo na rin po yung notification bell. Okay? So maraming salamat. Ako po si Dr. Gary C., ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!